Efeso, Kabanata 5. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samnyo ng masarap na amoy. Ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal, o ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nangararapat, kundi kayo'y magpasalamat, sapagkat talastas ninyong lubos na sinumang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sinuman na mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan, na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain, sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Datapwat, ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay itinatanyag ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na itinatanyag ay kaliwanagan. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu, na nangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon, na kayo laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat, kung paano ang Iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa Iglesia, at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang Iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanyang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino man nanapot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat, sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia.
Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili, at ang babae ay gumagalang sa kanyang asawa.